binasa ko yung parusa doon sa ano na yon. Pag hindi niya nalusutan yon at pag pinagbayad siya, 40 years ang kulong. Binasa-basa ko na 40 years. Ilang taon na si Bangag ngayon? 'Di ba? Sana nga wag na siyang abutin. Sana, yung sabi ng iba diyan kanina, sana makulong habang buhay. No. Ako sana makalimutan niya ng huminga para matapos na. At etong naka-witness nitong ebidensyang sinasabi ko, Marcos Jr. Okay? Huwag kang pakasisigurado. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Tinanggalan nyo ng prangkisa, kinulong nyo, ni-raid nyo ang KOJC, pinahirapan nyo, binastos nyo, binaboy nyo. Sinong namumulitika ngayong hayop ka? Inang to. Sabi nga ni Inday Sara, since birth, baka nga sa sinapupunan pa lang ng nanay niya, itong si Laila de Lima ay galit na kay Pangulong Duterte kasi nga tinutuligsa yung mga katulad niyang involved sa pulburon at mahilig lumantak ng saba na may kulugo. Ay wala palang kulugo. Hindi ko naman nakita. Alright. So ngayon, itong Escudero na ito, itong waiter ni Lisa Tanas, sabi niya sang-ayon daw siya sa panawagan ni Bangag na isang tabi ang politika, ituon ang pansin sa mga nangangailangan na ating mga kababayan. Really? Escudero, ituon ang pansin sa mga nangangailangan nating kababayan? Yung asawa mo kung makapag-flaunt ng mga Bulgari? Kung suotan ng kanyang aso? Yan ba ay kinita niya sa paglalakad niya sa bato-bato? O kung gusto mo, Escudero, tignan natin ang sinasabi mo. Isang tabi ang politika, ito na pala sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Wow! Alam mo pala na may pangangailangan ng ating mga kababayan. Pero yung asawa mo, nainggit kay Wirchbach, nag-model ng Bulgari, the next day ba yun, bumili ng Bulgari, sinuot sa kanyang aso. Always take precedence over personal differences and partisan disputes. Julul! Tignan mo, sabi ko sa inyo. 'Di ba? Palalabasin nila na si Bangag, 'di ba? Pinapaalala daw ni Bangag ang itong mga ni Bangag ang mga katangiang ito na bilang isang humble na Pilipino at inuuna ang kapakanan ng mamamayang Pilipino. Kaya siya ay makipag-reconcile kay Bangag. Ang kapal ng mukha mo. Maglakad ka na nga nandun sa Paris, doon ka na lang mag-senator, magbato-bato kayo doon, mukha kayong tanga mag-asawa. Alam mo yon? Ay, kita ko na naman si Bato-Bato eh. Tanga na ng modelo yun, lagi na lang sa bato naglalakad. Picture. Gaga. Natatakot na si Bangag. Hindi lahat, sabi nga lahat yan may hangganan. Yung mga ninakaw nyo, Bangag, ng asawa mong hindot na hinayupak na butod, mudlo, butot, lahat kawatan, kidnapper, smuggler, lahat na. Okay? Yang ninakaw ninyo. Okay? Although pakikinabangan yan ng mga susunod yung mga henerasyon. Pero, I hope, ang sumunod na umupo ay panagutin kayo at makulong kayo panghabang buhay. At etong naka-witness nitong ebidensyang sinasabi ko, Marcos Jr. Okay? Huwag kang pakasisigurado. Kasi yung mga team-team ni Inday dyan, kung ako lang talaga may contact sa mga yan. Diba? I hope may contact ako direct kay, kay Inday. I hope may contact ako. Kaya lang, syempre, ako naman isang simpleng supporter lamang ng mga palangga. So, bibigay ko talaga yan pag nagkaroon ako ng chance. Kasi hindi pa pwedeng i-post. Para makulong ka. Makulong si Lisa Tanas. Makulong kayo at ipasuka lahat ang perang ninakaw nyo. Mga inayupa kayo. Hindi po ako nagbibiro sa sinasabi ko. Tataranta na naman ngayon yung mga yan. Diba? Kaya mo lahat ng mga nilalabas natin dito, natataranta sila. Mananagot ka ba nga? Tinignan ko, yung binasa ko yung parusa
doon sa ano na yun, pag hindi niya nalusutan yun, at pag pinagbayad siya, 40 years ang kulong. Binasa-basa ko kanina, 40 years. Ilang taon na si Bangag ngayon? Diba? Sana nga wag na siyang abutin. Sana, yung sabi ng iba dyan kanina, sana makulong habang buhay. No. Ako sana makalimutan niya ng huminga para matapos na. Boom! Alright guys, napakaganda ng pag-uusapan natin ngayon. Reaction! Ako si Boy Sardinas, isa sa membro ng Banateros Vloggers. Mga kababayan, napanood nyo yung napakalupit na preview natin. No? Ebidensya na alas ni Maharlika. Waiting lang kayo na pwedeng ilabas anytime. Nako, si BBM maaari palang makulong ng 40 years. So, tiyaga lang tayo. Sino may gustong makulong si BBM? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Uy, nagtaas ng kamay si Mare. Okay, syempre ikukwento ko na sa inyo itong video na to kasi baka busy ka Mare, pare busy kayo, baka si kumpare nagdadrive, si Mare naglalaba, nagpapadede ng mga anak. So napanood nyo naman yung preview, no? Ikukwento ko sa inyo yung full video kasi baka hindi mo na mapanood yung full video. Sa reaction video, ikukwento ko na sa inyo. Okay mga babayan, dito sa full video na to mga babayan, ha? Itong si Maharlika, meron pang isang alas na maaari niyang ilabas. Okay, kita nyo kung paano niyang pagmumurahin si BBM at si Lisa. Nako, and dito rin si Cheese at si Heart, binanatan din niya. Pero nandun nyo sa may bandang dulo. Ikaw, kung gusto mong panoorin, pero ikukwento ko na sa iyo. Ito daw si Cheese at si Heart ay kung saan-saan mga nagpupunta. Biruin mo, yung aso ni Heart ay binilan pa ng Charmes ba yun? O ano, napakamahal pang aso. Napangmamahalin kasi mga naiinggit daw siya. Nagbibili ng mga sapatos na napakamamahal. O di ba? Tingnan niyo naman yung mga senador diyan, di ba? Yung mga korap kung makabili ng mga relo, mga damit, kung ano-ano pa man, napakamamahal at talagang nakikita po sa kanilang pag-session. Grabe, magkano lang naman ang sweldo niyan. Di ba? At kitang-kita niyo naman talaga ang pagiging politiko is a business. Okay? Business po ang pagiging politiko pag ikaw ay nanalo. Sureball na magiging milyonaryo ka na, magiging mayaman ka na, lalo magiging sip-sip ka sa pangulo. Oh, di ba? Kaya nga yung iba nagpapatayan nga po pagka sa oras ng eleksyon ay talagang makikipagpukpukan sila, yung iba tinatambangan, ganyan. Kasi malakas, di ba? Kaya ako ayoko maging presidente, no? Baka tirahin din ako ni Maharlika. Okay, sa video na to mga babayan, kwento ko pa rin. Si Mare, baka ayaw na panoorin ng video. So dito mga kababayan, sa video na to, no? Okay? Ay babanatan ni Maharlika itong mga sangkot, no, sa mga kikidnap kay Tatay Digong, yung tawag dito, yung pandaraya ngayong eleksyon, di ba? Yung mga kaba ng bayan na mga nawawala, yan. At nandito rin si Dilima, binanatan din ni Maharlika. O yan, ganito ko sa iyo. Kukwento ko na sa iyo, Mare. Dito, itong si Dilima, okay? Nung bago pinanganak pa lang, nagbubulol ako. Nasa sinapupunan pa lang daw itong si Dilima, galit na po sa Duterte. Kasi nga po, no, nung ito ay nanungkulan, o kita nyo naman, di ba? Naging may katungkulan siya, di ba? Na kapag papapasok ng mga illegal na mga bato sa kulungan, kaya nga pinukulong niya na Tatay Digong. Ngayon, biruin mo, nakalaya. Biruin mo ba naman si Marcos Jr., yung mga convicted ay mga nakakalaya? O, di ba? Ang lupit. Grabe. So sana, sabi ni Maharlika, pagdating ng panahon, mananagot ito at maipasuka sa kanila yung mga kukurap nila sa taong bayan sa Pilipinas. Grabe, no? At ito pa sa video na to mga babayan, yung pagiging mabuti at mabait. Binatan din niya si Katunying dito, o Marge. Ngayon ito si Katunying, isa sa Iglesia ni Cristo, ay talagang pabor at naniniwalang mabait daw itong si Marcos Jr. Ang sabi naman ni Maharlika, nagbabait-baitan lang yan kasi nga nalalaglag na siya sa survey. Sobrang bagsak na po siya. Siya yung pinakabagsak na presidente sa tanan ng buhay natin. Okay, siyempre, sabi ni Maharlika, Katunying,
i-vlog mo nga ako, interviewin mo ako kasi bagsak na yung aking ratings para masabi ko naman sa taong bayan yung mga magagandang mga plano ko sa Pilipinas. Okay, shoutout din sa mga tanso, dagdag ko to. Meron akong napanood isang tanso. Hindi daw nalalaman ng mga taong bayan yung mga magagandang ginagawa ni BBM. Diyos ko. Meron doon isang interview na mali ng yung mga PhilHealth. Ba't hindi mo itanong, tanso, saan napunta yung pondo ng PhilHealth? Tira nyo, iniiwasan po nilang itanong yan. 'Di ba? Hanggang ngayon hindi pa nila binabalik ni Tambalos-los. 'Di ba? At sabi pa ni Marcos Jr. sa interview, dagdag ko, dagdag kaalaman, ay yun daw ang plano ni Marcos Jr., yung hindi napipila ng mahaba. 'Di ba? Magkakaroon ng computerized na para hindi ka napipila. Diyos ko. Pag nagawa mo yan, ewan ko na lang. Malabo yan. At yung mga kababayan natin na talagang nagkakasakit, kasi naranasan ko rin yan, pipila ka talaga ng kalahating araw bago mo matanggap, bago iabot yung papeles na kailangan para ikaw ay ma-check up, magamot ka, di ba? Pero si Tatay Digong talaga ang gumawa ng mga ganyang batas na malibre ka sa ospital. Sila, pinapatuloy lang nila yan. Tapos yung mga dapat budget sa mga may sakit, kinukurakot pa nila. Diyos ko. Tapos yung may sinabi rin si Maharlika dito. Siyempre, kwento ko na rin kasi reaction video to. Pero ipi-play ko yung video kung gusto mo lang panoorin. Ngayon, dito sa budget na 10 billion na ginamit sa eleksyon ng alyansa. Paano yan? Nasayang. Di ba? Kaninong pera yan, mga kababayan? Pera po ng taong bayan yan, pera po ng Pilipinas yan. Kung yan 10 billion na yan ay ginamit doon sa Scarborough, no? Doon sa island na pinag-aagawan, dapat makakatayo na ng mga building yan ng mga base militar ng Pilipinas para itong China hindi na pag-iinteresan yung island natin. Hindi ba? Nasayang lang, pinang-ayuda, pinamigay. Hindi ba? Para sila ay manalo. Diyos ko po, no? Grabe, no? Okay mga kababayan, naikwento ko na sa inyo. Kaso, mas marami pa. Yung paliwanag ni Maharlika. Ako yung reaction video lang. Okay, pasensya na kayo. Sira yung laptop ko, kaya ganito na lang. Pero alam ko, mas gusto nyo yung nag-reaction ako, tapos ipi-play natin yung video para solid yung panonood natin. Diba? So mga kababayan, panoorin mo to. I-like mo yung video, i-share mo sa kumare mo. Kasi ang lupit nito. Merong pa palang isang ebidensyang malupit na magpapakulong ng 40 years kay BBM. At ito, yung video na to, ito'y kinakatakutan at natataranta na si BBM dito sa video na to. Pero soon, tayo nag-aabang lang ng mga balita at binabalita ko rin sa inyo. Grabe. 'Di ba mga babayan? So okay, ipi-play ko na yung video, napanood mo yung preview at alam ko gusto mong panoorin ang full video at kung sakaling magustuhan mo tong video na to, pa-like naman, subscribe mo si Boy Sardinas para lagi po kayong updated po sa ating mga vlog. Okay, play mo na yan boy. Let's go! Umurong ang pisot ni Bangag. Okay, so umurong ang pisot ni Bangag dito sa kanyang bagong pag-interview dyan kay Taerna. Di ba? Kalala niya si Taerna. Nakipagsabuatan yan dyan sa mga sa taong gobyerno para gumawa ng peking address laban sa akin. So, paano pagtitiwalaan yung julul na to? Sinungaling, di ba? Maka-Diyos daw siya, pero makademonyo. So, ngayon, in-interview niya nga itong si Bangag. At anong sinasabi ni Bangag doon, mga kababayan? Na ayaw niya makipag-away kasi marami na daw siyang kaaway, Totoo, marami siyang kaaway. Milyon-milyong taong bayan. Sa ginawa niyang pambubudol, panggagago, panglulustay sa pera ng bayan, pag-alat ng 10 billion pesos dun sa kanyang alyansang maligo ng dugo. Sabi ni Sanya, ligo-ligo ng dugo. Yan na pala yung term natin. So anyway, pagpondo ng 10 billion, inamin naman nila yan, inamin ni Toby Tiangco yan, na pumondo ang gobyernong Bangag galing sa pera ninyo dun sa campaign nila. So ngayon, mga kababayan, etong si Bangag, gusto na daw makipagbate, di ba? Anong gusto niya? Makipagbate. So gusto niya ba makipagbate? Mga kababayan, mga palangga,
Gusto niyo ba makipagbati si Bangag? Dali lang ha. So ngayon, itong si Bangag na ito, ang nakakaloka, ang sinasabi niya dito ay what? Teka, hanapin ko na itong katsyotahan ni Bangag. Okay? Ang sabi ni Bangag, una, nagsasawa na ang Pilipino sa politika, sawang-sawa na sa politika. Sabi niya, ang mensahe sa amin lahat, hindi lang sa akin kung hindi sa aming lahat. Alright, ito nga tayo. Sabi niya, tama na yung pamumulitika ninyo at kami naman ang asikasuhin niyo. Anong kadyutahan yan? Anong kabangagan yan? Sabi pa ni Bangag Jr., kaya mabuti o tapos na yung eleksyon. Tama na yung politika, tama na yung politika. Magtrabaho, gawin na natin lahat ang kailangan, di ba? At gusto daw niya, magkasundo na nga ba? Anong kadyutahan? Sino ang namumulitika? In the first place, jutang inamis ka, jutang gininakang singhuter ka, sino ang namumulitika? Ano ka, nagpi-play victim? Isa kang oportunistang bangag. Bati-bati ka ngayon kasi natakot ka sa bloodbath, kasi niliteral nyo yung bloodbath, mga VO. Ano sabi niyo, sayang, sawa-sawa ng politika? Julul. Pag-upo mo pa lang, pinolitikan nyo na ang Pilipino. Bago ka pa umupo, inappoint mo na yung mga kawatan na katulad mong buwaka ng inaka. Kung meron lang kulam ang bunganga ko, dead ball ka na sa bibig ko pa lang. Right? Tama na yung pamumulitika. Unang-una, sino ang namulitika sa Pangulong Duterte? Kay Inday Sara, sinong namulitika sa mga kritiko mong hayop ka? Hindi ka pa na-tsugi, di ba? Malunod ka na sa pulburon. Sinong namulitika? Sino ang una pinolitikan nyo ang Pangulong Duterte, pinasaran nyo ang SMNI. Nalala nyo ang issue na nagtanong lamang si Dr. Badoy at saka si Aka Eric patungkol sa 1.8 billion na travel expenses ni Tambaloslos. Tapos inatake nyo na, buwaka ng inamis nyong magpamilya, hindi pa kayo kunin ng lupang mga hinayupa kayo ang namulitika, pinakulong nyo ang mga kritiko ninyo, tinanggalan nyo ng prangkisa, kinulong nyo, ni-raid nyo ang KOJC, pinahirapan nyo, binastos nyo, binaboy nyo. Sinong namumulitika ngayong hayop ka? Ang inang to? Anong ginawa mo kay Pangulong Duterte? Kanina in-interview natin si Attorney Vic, hindi lang ako makaganto-ganito. Unless ako na lang mag-isa ng vlog, di ba? So anyway, going back. Yung pagpakidnap mo kay Pangulong Duterte, hindi ba pamumulitika yung ginayupa ka? Ako na buwisit sa'yo, regaluhan kita ng isang barkong polboron para masayahan ka at hindi ka na, ay, bawal pala yun. Saan anong kuha ng polboron dahil? Anyway, ayun, wala lang yun. Okay? Buwisit kasi ako dito mga kababayan. Sabi niya, hindi lamang sa akin, kung hindi sa aming lahat. Ang kapal ng mukha ng hinayupak na to, matapos mo bago ka pa umupo, ikaw at ang asawa mo nakipagsabwatan kay Teddy Boy Locsin, kay Maria Lourdes Barcelon, yung mga masatandang hukluban na yan, pinolitikan nyo dahil kaibigan nyo si Francis Lloyd Tichua, pinakidnap nyo yung dalawang bata. Utang. Tapos ngayon sasabihin mo, wag mamulitika, magbati-bati na, patapos mong tamnan ng kaso, patapos yung Shoko, Sampina, yung I believe yung 40 vloggers or maybe more than that. Kasama ako doon. Pero syempre, yung mga mga supina na yan, yung mga warrant of arrest na yan, ipapadala nila yan doon sa peking address na ginawa nila. Sino ang namumulita? Talagang dadami ang kaaway mong hinayupa kayo. Why? Lalo na ngayon sa dayaan sa eleksyon. At ikaw, Bangag. Ito may nakikinig ba dito? May nakikinig ba dito na kaalyado, na ka-team ni Inday Sara? Nakinig kayo. Okay.
Antayin nyo, may darating sa inyo na ebidensya. Pwede nyong magamit sa impeachment ni Bangag. Okay, yan, bago yan. Fresh na fresh. Ikaw, Bangag. Bangag. Kaya ka ganyan, natatakot ka o baka natunugan mo. Okay? Parating na ang recording. Alam nyo mga kababayan, hindi lang muna natin i-ano ngayon, may mention. Mayroon, maliban sa mga ginawa mo, ninyo ng pamilya mo, nag-tridor ka sa bayan. Yung in-expose ni Attorney Glenn Chong na merong foreign intervention, may pandaraya si Liz Satanas, yung in-expose ko nung nandun ako, May 9, nag-live ako, na may mga foreigner doon, nung May 9 election of 2022. At ang hawak kong ebidensya na hindi pa natin pwedeng napakita ngayon, eto ang maglulubog sa'yo. Jutang Genemes ka. At, tandaan ninyo, I hope not. Well, hindi ko kontrolado ang mga giging pangyayari. Maraming 1, 2, 3, 4, 5, 6, kasama si Tambaluslos. Okay, dito sa ebidensya na ito, mananagot kayo lahat sa bayan na ikaw, Marcos, ay nakikipagsabwatan ka. Si Liz Satanas kasama sa picture na hawak ko. Pati ang pamilya mong Bangag. Tignan ko nga. That's si Sandro Marcos. Tignan ko lang bago ako magdakla. Hindi ko pwede pakita sa inyo itong picture, pero okay. Tanginan ito mga to. Okay. Tignan ko lang ha. Okay, wala para si Sandro. Ayun si Tambaluslos lang. So kaya ngayon, mga kababayan, pwedeng natunugan na nila ito. So ngayon, si Bangag, kunyari magkaisa, magbati-bati na. Bati-bati? Matapos kang gumawa ng high crime, 10 na mga jejemon mong alipores ang iyong mga gabinete, na dyan kasama na yan, no? Si Torre, si Uling Torre, si Lacanilaw, si Bonjing na, sana kunin na rin ang lupa yung hinayupak na yan, yung isa kapatid niya, si John Vic, at si Marbil, at marami pang iba, harap-harapang kinidnap nyo ang Pangulong Duterte. Tapos ngayon, magbati-bati na lang. Bakit po niya, mga kababayan, sinasabi yan? Kasi nga, nakikita nyo nga, mga palangga, na talagang ang mga tao ay galit na sa mga bangag na ito. Kaya ganito niyan ngayon, pabiktim, kunyari buot-buutan, ay mabait na ako, magkaisa na lang tayo, chuchu-chuchu. Yan po ang mga taktika ng mga kriminal. Yan ang taktika ng mga sindikato na kayang magpanggap na magbait-baitan at anytime pwede kayong gurgurin, pwede kayong dunggulin o kung ano pang mga kaletsyahan o kasamaan ang pwedeng gawin sa inyo. Ito ay pagpapakita ng pagiging oportunista ni Bangag, pagpapakita ng kanyang pa-victim effect, pagpapakita na loser siya dahil nakikita niya na ang ating mga kababayan ay sinasampal siya ng katotohanan na sukang-suka na ang Pilipino, ang OFW sa kanya. Hindi po ito pang pumupang politika dahil ang namumulitika ay sila. Ayaw nilang tigilan si Sara Duterte. Ayaw nilang tigilan si Pangulong Duterte. Remember? Nung nagkaroon ng maisog noong January sa Davao, andun si Attorney Vic Rodriguez, si Alvarez, si Unga, Biata, marami sila doon. Remember that? Anong ginawa ni Bangag? Nainggit, na insecure yung time na nagsabi si Pangulong Duterte na Bangag. Gumawa din siya ng ng kanyang meeting de Abansi Chuch, anong tawag doon? Basta nag-event sila sa Luneta, gamit ang pera ng bayan. Pinadala nila doon ang mga kawawang pobre, pinapila nila sa initan, doon binigyan ng ayuda ng mga bulok-bulok na bugas,
'Di ba? Para lang kunyari sabayan ang sabayan o tapatan itong meeting yung maisog event ni Pangulong Duterte, tapos para maipakita na mas marami pang sumuporta sa kanila. Ito ang tunay na pamumulitika. Ngayon, ano nangyari doon? Hayop kang Marcos ka. 'Di ba? Wala nang 15,000 ang nanonood sa'yo, wala nang 15,000 live viewers. 'Di ba? Samantalang ang kay Pangulong Duterte umaabot ng 100,000 live viewers. Hindi naman sa pagmamayabang 'di ba? Talo pa nga natin itong hinayupak na bangag na ito. So ito yung pamumulitika. Tapos ano ang ginawa? Balikan nga natin itong julol na to. Anong ginawa niya sa mga pulis? Men and women in uniform. Bawal mag-YouTube and Facebook. Bawal manood sa mga vloggers katulad ni Maharlika. Bawal mag-post katulad sa pagkita ng support sa Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. Tignan mo si Francis Fontillas, yung kanilang ngayon, yung kanilang yung sinuspende ng panghabang buhay, 'di ba? Anong ginawa diyan? Nagpakita lamang ng kanyang emosyon para suporta kay Pangulong Duterte na sinasabi ni Patrolman na ito ay hindi tama dahil ang pagkidnap kay Pangulong Duterte. Pero anong ginawa sa pulis na yan? Nananindigan. Hindi ba pinailan ng kaso, dinismiss? Yan ang pamumulitika ni Bangag. Anong ginawa kay Jason Sa? Anong ginawa kay Jun Abines? Sa amin lahat. Anong ginagawa dahil nagsasata? Pinupolitika kami. Abala si Bangag sa kakalustay ng pera ninyo, abala sa concert, Duran-Duran, abala sa Formula 1, abala sa pag-ikot sa buong mundo, gamit ang pera ng bayan. Wala kang makitang tangible na resulta ng kanyang panunungkulan. Dahil di naman siya nanunungkulan para sa bayan. Balikan natin yung 5,500 control, flood control. 'Di ba? Nasaan na, nada na. Kasi abala sila para sa pagpapatahimik sa ating lahat. Kaso hindi sila nagwagi. Napakita natin na yung midterm election, although dinaya nila, dahil kitang-kita naman yan, 'di ba? Laging si Attorney Glenn Chong ang nangungunang nagsabi diyan na dinaya nila ang halalan at hinahamon si George Garcia na kasuhan si Glenn Chong. Sa pamumulitika ng hinayupak na supot na si Marcos Jr. na talawan na ang boto daw kasi laki ng tando-tando. Hindi ko nakita. Di ba? Ang hinayupak na ito, abala sa panggigipit ang kaduwagan niya. Anong ginawa niya? Ang bagong henerasyon party list, okay, ni Bernadette Herrera, ang Duterte party list na iniluklok, binoto ng bayan, ay ayaw iproklama ng COMELEC sa kadahilanan, kesyo ito daw ay may mga binding na kaso, di ba? Si Bernadette Herrera ng bagong henerasyon, hindi na ipaliwanag sa kanila ng maayos, according to her, sa kanyang post, kung ano yung kanilang violation or whatever. Pero tama ang sinabi ni Attorney Vic, si De Lima na overturn ng kaso na pwede nang damputin at may kaso sa illegal na pulburon, hindi pinoproklama o pinroclaim. Si Erich Sylvester na maraming kaso sa Amerika na nagnakaw ng identity, nagsinungaling na kunwari ipinanganak sa Amerika, yung pala nagnakaw ng identity ni Erich Sylvester Tulfo. Di ba? Anong nangyari? Inano ba nila? Tawag dito, nakalimutan ko isuot yung bago kong salamin, ha? Kasi naalala ko si Erich Sylvester. O, yan. Yan ang bago nating salamin ngayon. Yan, mamatay ka sa inggit. Erich Sylvester. Alright? So bagay, marami namang nanakawin dyan sa Senado pagdating ng pag nakaupo na yung hayop na yan. But ganun pa man, mga kababayan, hindi nila sinuspend. Diba? Hindi nila sinuspend, pinroclaim. Pinroclaim ni George Garcia. Oh, at marami pang iba na dapat i-disqualified. Ito po ay isang pamumulitika ni Bangag, kaya hindi totoo na ayaw niya ng mamulitika, magbati-bati na daw. Ito po ay pagpapanggap niya para i-win na naman ang inyong puso. Bubuduli na naman kayo, ang sabi mabait pala si Bangag.
ito po isang malaking kasinungalingan dahil bago pa umupo si Bangag, ang una nilang pinulitika ay si Vic Rodriguez. Dahil ayaw ni Vic, nire-recommenda ni Vic Rodriguez na wag iupo ang mga kawatan na pinaupo ni Lisa Tanas. Diba? Pero, anong nangyayari ngayon? Dahil sa lahat ng kapalpakan ni, pangalan nito, lahat ng kapalpakan ng administrasyong Bangag, teka lang managan ko lang, hindi ko yung makita, yan. Lahat ng kapalpakan ng Bangag administrasyon na ito, na hindi daw mamumulitika, mga kababayan. Alright? So, wait lang. Kasi hindi ko kayo makita. Wala pa kasing grado to. Balik natin sa dating gawin. Alright? Ngayon, ayan, nakikita ko ni Alindog nyo. So, ngayon, ang sinasabi niya magbati-bati na natakot to kay Sara Duterte. Kasi ang sabi ni Inday, gusto niya na magdugo-dugo, ligo-ligo doon. Kung di ba naman kasyungahan ng kanilang tagapagsalita, de Lima at iba pa. 'Di ba? Ito daw ang ginagawa nila, ini-interpret nila as literal. Kung di ba naman mga VO, Googleable naman 'yan. Nagugoogle ang lahat. 'Di ba? Hi, Mother Irene's channel. Thank you very much. Yes. Okay. BBM Talawan ang pisot. Naihi na si Bangag sa lawal niya, Madam Fernandez Galvan. Naihi na nga. Ano pong ibig sabihin nito? Alam niyo kung anong mangyayari dyan? Ito lang naman. Ito ang aking forecast. Natatakot na si Bangag. Hindi lahat, sabi nga lahat yan may hangganan. Yung mga ninakaw nyo, Bangag, ng asawa mong hindot na hinayupak na butod, mudlo, butot, lahat kawatan, kidnapper, smuggler, lahat na. Okay? Yang ninakaw ninyo. Okay? Although pakikinabangan yan ng mga susunod yung mga henerasyon. Pero, I hope, ang sumunod na umupo ay panagutin kayo at makulong kayo panghabang buhay. At etong naka-witness nitong ebidensyang sinasabi ko, Marcos Jr. Okay? Huwag kang pakasisigurado. Kasi yung mga team-team ni Inday dyan, kung ako lang talaga may contact sa mga yan. Diba? I hope may contact ako direct kay, kay Inday. I hope may contact ako. Kaya lang, syempre, ako naman isang simpleng supporter lamang ng mga palangga. So, bibigay ko talaga yan pag nagkaroon ako ng chance. Kasi hindi pa pwedeng i-post. Para makulong ka. Makulong si Lisa Tanas. Makulong kayo at ipasuka lahat ang perang ninakaw nyo. Mga inayupa kayo. Hindi po ako nagbibiro sa sinasabi ko. Tataranta na naman ngayon yung mga yan. Diba? Kaya mo lahat ng mga nilalabas natin dito, natataranta sila. Mananagot ka ba nga? Tinignan ko, yung binasa ko yung parusa doon sa na yun. Pag hindi niya nalusutan yun at pag pinagbayad siya, 40 years ang kulong. Binasa-basa ko na 40 years. Ilang taon na si Bangag ngayon? Diba? Sana nga wag na siyang abutin. Sana, yung sabi ng iba dyan kanina, sana makulong habang buhay. No. Ako sana makalimutan niya ng huminga para matapos na. Sabi ni Josh, sana si Josh ma-stroke daw. Huwag kayong maniwala sa Bangag. Sabi ni Palangga, kasi mambubudol yan. I don't think naniniwala kayo, di ba? Wala naman siguro naniniwala dyan na matino dito kay Bangag na ito. Recently, mga kababayan, anong drama ni Bangag ngayon? Sa kanya mga kasinungalingan, ito po ay paawa effect, pa-victim effect. Kasi, mga kababayan, okay? Recently, di ba? Gusto niya magbati-bati daw. Alam na kasi niyang talo na siya eh. Alam niyang talunan na siya at pupulutin siya sa kangkungan. So recently ay may litanya itong si pangalan nito. Ayun, isa pa tong tanga na itong Lawrence Defensor na ito. Ano sabi niya? Dito. Terrible daw itong statement ni Inday Sara na bloodbath. Kasi nga, ang pagkakaintindi nila, idugo-dugo, ligo-ligo, literal. Ang ibig sabihin, magbabanggaan sila dun. Mag-head on ang kanilang laban, matindi, malupitang labanan.
Pero dahil yung iba naman, naintindihan naman nila yung ibig sabihin nun, na figure of speech. Pero ayaw nilang sabihin sa inyo yung totoo na naintindihan nila. Kasi gusto nilang i-paint si Inday Sara na bayolente. Pero kung merong tunay na bayolente dito, ang mga bangag. Kunwari, bait-baitan, pero patalikod ang tira nila. Kaya dapat paimbestigahan yan eh. Kung sino sumunod, kunyari si Inday Sara, paimbestigahan talaga yan, pa-open yan kay Percy Lapid. Dahil yan ang unang biktima ng Marcos Jr. na bayolente ang ginawa nila. Unang-una sa Marcos Jr. administration yan, pinagurgor si Percy Lapid. Dahil nagsasalita tungkol dito sa mga smuggling nila. Yan ang una, bago ako si Percy Lapid muna. Yan ba ang hindi pa mumulitika? Oh. Ngayon, anong drama ni ano? Anong drama ni pangalan nito ni Escudero? May drama si Escudero. Alright, tignan natin ha. Oh. Kita natin mga kasinungalingan ng mga julol na ito, mga kababayan. Okay. Nagdrama na naman ang lolo mo. Siyempre, waiter yan ni Lisa Tanas. Yung hatred nila kay Inday, ano sabi? Yung hatred nila kay Inday Sara, hindi alam ang meaning ng bloodbath, sabi ni Lorna. Ayun na nga palangga. Gusto lang talaga nilang ipalabas na masama si Inday Sara. Ganito po sila mag-twist. Kayong mga kabataan, kung may bata na nanonood din sa inyo, lahat naman dito nag-google ka, pati nga mga salitang Hapon, natatranslate na. Diba? Ang daming ways, ang daming apps na pwede mong i-translate yan. Kung hindi mo naintindihan, i-google mo, i-translate mo para alam mo, para learning yun sa'yo. Hindi yung magtatanga-tangahan ka, katulad ni Dilima, abugagang syunga, ang interpretation niya ay dugo-dugo na literal. Hindi ba naman syunga bes? At sa sobrang galit niya, sabi nga ni Inday Sara, since birth, baka sa sinapupunan pa lang ng nanay niya, itong si Laila Dilima, ay galit na kay Pangulong Duterte kasi nga tinutuligsa yung mga katulad niyang involved sa pulburon at mahilig lumantak ng saba na may kulugo. Ay wala palang kulugo. Hindi ko naman nakita. Alright. So kaya itong Escudero na ito, itong waiter ni Lisa Tanas, sabi niya sang-ayon daw siya sa panawagan ni Bangag na isang tabi ang politika, ituon ang pansin sa mga nangangailangan na ating mga kababayan. Really? Escudero, ituon ang pansin sa mga nangangailangan nating kababayan? Yung asawa mo kung makapag-flaunt ng mga Bulgari? Kung suotan ng kanyang aso? Yan ba ay kinita niya sa paglalakad niya sa bato-bato? O kung gusto mo, Escudero, tignan natin ang sinasabi mo. Isang tabi ang politika, ito na pala sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Wow! Alam mo pala na may pangangailangan ng ating mga kababayan. Pero yung asawa mo, nainggit kay Wirchbach, nag-model ng Bulgari, the next day ba yun, bumili ng Bulgari, sinuot sa kanyang aso. Yan ba? Meron ba kayong pakialam sa taong bayan? Ilang milyon yon? Ilang milyon? 12 million daw yon. Imbis na ipakain mo dyan sa mga kababayan mo sa Bicol, itulong mo, magpagawa ka ng mga, livelihood program. Yung asawa mo, di ba? May role yan dyan sa Senado, yung mga asawa. Di ba kayo ay dapat kaagapay sila sa kanilang mga asawa? Anong ginagawa ng mga asawa nila? Show off sa mga Hermes. Show off sa mga material na bagay, nagpipilit na maging model, ipunggok naman kasi liit ni Lisa Tanas. Di ba? Kumikita ba ng milyon-milyon si Puso sa paglalakad sa bato-bato? Dapat kung ganyan, 12 million ang kinikita dyan, dapat si Pia Wirchbach naglalakad na yan araw-araw sa bato-bato. Anong ginagawa ng asawa mo sa Paris? Imbis na i-promote ang mga gawang Pilipino, anong pinopromote? Chanel, Dior, chuchu-chuchu. Tapos ngayon sasabihin mo, sang-ayon ako sa panawagan ni Pangulong Marcos na ituon ang pansin sa pangangailangan ng mga kababayan. Hoy, kayong mga Bicolano, ewan ko ba sa inyo, tatanga-tanga kayo nagpapaniwala. Hindi man lahat kasi di lahat naniniwala sa kanila. Tama po siya, sabi ni Escudero. Our country's
leaders cannot afford to be consumed by politics when so many of our kababayan struggle simply to make ends meet. O really? Kaya pala, yung dalawa ba yon, yung dating glam team ni Puso, ay napaka-cancel. Ang visa, papuntang Dubai. Tigilan mo nga kami, Escudero. Kadyutahan mo. Para sa Pilipino. Para sa mga kababayan na nag-i-struggle. Pero ang lupit nyong manggipit. Yung asawa mong isang bulati na lang hindi pumipirma. Nakakalakad dyan sa bato-bato. One day matitisod yan. Yan pa ikamatay niya. Sabi ni Princess Baek, SK Channel, hoy, Bicolana ako. Sorry naman palangga. Kaya nga, di ba, may bawi ako, hindi lahat. Sorry, I love you na. Sabi niya, I appreciate that the President had the humility to recognize that recent election results reveal that our countrymen are wary of conflict and want a government focused on their needs, not distracted by the drama of politics. Kinakausap mo yung buha ka lang ng bukbuk na to. Nagpakilay ka na ba? Sige, hindi na ako nagsigaw. Nagpakilay ka na ba, Dodo? Baka masapawan ng asawa mo yung kilay mo. Anong sinasabi mong humility na na-recognize ni Bangag? Yung pangidnap, ulitin ko na naman, pangidnap kay, kay Pangulong Duterte. Yan ba ay humility? Being human, being demonyo si Bangag. Kasama ka dito. Okay? Ngayon, ang drama ninyo ay mapagbabang loob. Mabait si Bangag. Itabi na ng mga politics na yan. Jutang ginemis mo, asikasuhin mo na yung kilay mo bago ka magdakdak. Burado na yung kilay mo or else kilayan kita pag nakita kita. Sabi niya, in admitting that he is open to reconciling with the Vice President of the Duterte family, he reminds us that the welfare of the Filipino people should always take precedence over personal differences and partisan disputes. Julul! Tignan mo, sabi ko sa inyo. 'Di ba, palalabasin nila na si Bangag, 'di ba, pinapaalala daw ni Bangag ang itong mga ni Bangag ang mga katangiang ito na bilang isang humble na Pilipino at inuuna ang kapakanan ng mamamayang Pilipino, kaya siya ay makipag-reconcile kay Bangag. Ang kapal ng mukha mo. Maglakad ka na nga nandun sa Paris, doon ka na lang mag-senator, magbato-bato kayo doon, mukha kayong tanga mag-asawa. Alam mo yon? Ay, kita ko na naman si Bato-Bato eh. Tanga na ng modelo yun, lagi na lang sa bato naglalakad. Picture. Gaga. Ay, nako. Imbis na asikasuhin mo yung, well, it's your choice. Diba? Asikasuhin mo yung mga anak mong aso. Oh, yung mga anak nyong aso dyan. Oh, yan pa yung mga animal na mas matino kaysa sa inyo. Oh, sabi niya, ano pa sabi ni Escudero? Malinaw po ang mensahe ni Presidente. Now is the time to build bridges. Julol, to build bridges. Nagkatumba-tumba ang mga bridges dyan. Dahil sa kapalpakan ng gobyernong Bangag. Oh, to build bridges, not burn them. But this, this is not literal bridges na sinasabi niya. But ganun pa man, kayo ang nag-burn ng bridges the moment na pinakidnap, pinag-initan nyo si Sara Duterte, ginawa nyo ng kwento, ginawa nyo ng mga kaso-kaso, ang mga kritiko, kayo ang nag-burn ng bridges. Kung pwede nga lang, kung may kakayahan nga lang i-burn ang lahat ng mga demonyong katulad ninyo sa impyerno, dapat nangyari na yan. Buisit ka, may pag ganyan-ganyan ka pa. We owe it to our people to rise above division and do better together for the sake of our nation. My God. Ang kapal na mukha ng mga to. Hindi pa ba makalimutan huminga to mga to? Arte-arte, puro. Ano sabi? Sabi ni Regina Chua, sobrang arte pa, puro pickpockets naman sa Paris. Sa kalsada lang naman siya naglalakad-lakad. Oo nga. Alam niyo, pag nakapunta kayo sa Paris,
You know, kasi it's nice to visit naman iba't ibang lugar. Pero I love Paris. Kung nakapunta kayo sa Paris, lalo na dun sa may Eiffel Tower, maraming mga buru-guru doon, yung mga G-team na iba't ibang, alam niyo kung anong mga lahi doon, yung mga manloloko. Ay, pag-away nga ako doon, di ba? Ang mga pickpocket doon, ginaganyan ko, tinitignan ko. Sabi ko sa friend ko, bulsa mo! Kasi naharap ko talaga, di ba kinuwento ko sa inyo yan? Naharap-harapan. Ready to ano na ako to, kahit na hindi ko teritoryo yung Paris. But anyway, tama ka doon, palangga. Going back, sabi ko na sa inyo, ito ay pagpapanggap. Ito ay pagpapanggap na kunyari, di ba, itong si Bangag ay mabuot. Pero hindi nyo alam, hindi alam nyo na pala, ang pera ninyo ay sinisimot, mabuot pero sinisimot. By the way, ito may nakarating sa akin. Tungkol to kay Sandra. Ito, nakarating sa akin, I'm not sure kung ito ay, well, actually, ang nakarating sa akin, tungkol kay Sandra, ni Sandro, ay na gusto daw nila itong gawing Speaker of the House. Di ba, nabi ko na sa inyo? Pero nanaginip ako. Yung panaginip ko kay Ping Lacson may kasunod. Okay? Nanaginip ako, mga kababayan, na ito palang ex ni Sandro, dun sa panaginip ko, na parang dun sa panaginip ko, hindi ko matandaan yung pangalan, parang sounds like Alicia yung pangalan ng babae. Alicia, I don't know. Basta Alicia parang Alicia yung pangalan ng babae. According sa panaginip ko, ay hinaharas niya. At ito daw si Alicia, sino ba yun? Nakilala ba kayong Alicia? Ay lulong na lulong. Ito sa pinagbabawal na something. Okay? Doon sa panaginip ko. Pero doon sa panaginip ko, nakita ko yung iniinom lang naman niya kape. Hindi ko alam kung may something doon sa kape. Alright? So, mga kababayan, ito daw, itong si Alicia, doon sa panaginip ko, ay tinatakot ni Sandra. Okay? Tinatakot for whatever reason, at ito ay inaabuso doon sa panaginip ko. Ikaw naman, Alicia, okay? Alicia, walang apelyido eh, basta parang Alicia yung pangalan niya. Parang ano eh, Alicia Smartmatic yung pangalan niya. Alam niyo, you know, itong mga nakaraang buwan ay madalas ako nananaginip. Ikaw, palangga, Alicia, magsalita ka. Kung totoo itong panaginip ko, kasi nagsasabi na sa akin yung mga nangyayari sa Pilipinas eh. Baka pwede na ako maging bolang Madam Auring o manghuhula. Magsalita ka. Huwag kang matakot. Okay, kung may katotohanan yung panaginip ko, ang panggigipit sa'yo ni Sandro, ang pang-aabuso sa'yo, magsalita ka. Dahil bukas, baka managinip na naman ako, baka may karugtong ang panaginip ko. Pero nakakaawa siya eh. Doon sa panaginip ko. Kasi doon sa panaginip ko, parang may malabo eh, parang may nagbubugbugan and everything. Pero ang pinaka-catch doon sa panaginip ko ay inaabuso at tinatakot. Itong si Alicia. Right? I don't know kung sino si Alicia. Basta bigla na siya pumasok dito sa panaginip ko, di ba? Sabi ni Congressman Kepwing, is that you? Okay? Sabi ko sa inyo, araw-araw mananaginip na ako eh. Alicia ba tong bakal, sabi ni Cesar? Pwede rin. Alicia, huwag ka matakot. Palangga dito naman si Inday Maharlika. Tawagan mo ako. Kung ito yung may katotohanan panaginip, ito yung email natin, no? Email mo ako dyan. Pag-usapan natin ang problema mo. Isipin mo na lang, nanay mo ko. Di ba? Ayan ang email ko. Mag-email ka lang. Ibigay mo sa akin yung ebidensya kasi ang panaginip pwede maging totoo. Di ba? Marilyn Orig, how are you, palangga? Yeah, sabi ni Jemo Duterte, kinulong ng mga bangag. Ayun na nga, mga kababayan. Tapos gusto nila makipagbati-bati. Malinaw pa sa sikat ng araw. Takot na takot si Bangag makulong. Alam mo, baka ng inang Bangag na yan. At saka si Lisa Tanas, lahat ng nambaboy kay Inday Sara. Kaya dapat ngayon pa lang nagka-campaign na tayo. Ako, ngayon pa lang nagka-campaign na tayo for Inday Sara. Kailangan natin siyang i-campaign. Kailangan maraming magising na taong bayan na inuubos ang pera ng Pilipinas. Yung binabato nila kay Sara,
125 million. Pero yung ninakaw nila simula sa tatay niya, yung kanyang tax evasion niya, now itong bago na 10 billion ang ginastos nila sa kanilang campaign, pero talunan pa rin ang mga hinayupak. Binulgar na niya ni Tiangco, sabi nga ni Attorney Vic harap-harapan, na ito ay malinaw na ebidensya na ginamit nila ang bribe, ang pera ng bayan, para papirmahin itong mga hunghang na mga kongresista para idiin o i-impeach ito si Inday Sara. Kaya ngayon pa lang, huwag tayong tumigil. Mag-party tayo sa kalsada everyday. Imbitahin niyo ako. I'll be right there. Okay? Huwag na sa Pilipinas kasi gugurgurin ako ng mga yan. Kailangan muna natin mapanagot ang mga bangag. Alright? Pero malay nyo, sa bangka ako sumakay. Gusto nyo ba? Mag-party tayo dyan sa Davao. Sa bangka ako sasakay kasi bibili ako ng bangka sa panaginip ko yun, ha? So, tinatakpan nila, sabi ni Julieta Muhammad, tinatakpan nila yung mga kahinaan nila, kapalpakan nila. It's true. Bagsak na ang mga bangag. Kaya ngayon nag-vlog siya. Nagpa-interview siya. Kilala ko yan. Yung buhaka ng inang yan na sinusukan nyo dahil lang isa ako sa nag-promote niyan, wala pang sumusuporta dyan sa hayop na yan. Dahil sukang-suka. Kaso lang, nabudol tayo. Magpapa-interview yan. Di ba? Magte-text siya, no? Erna, interviewin mo ako kasi bagsak na bagsak kami. Magpaliwanag ako. Kunyari, bait-baitan ako. Ganyan yung style. That's very Lisa Tanas. Sabi ni Phil Shell, baka Alicia Keys. Pwede naman si Alicia Keys. Pero, walang apelyedo eh. Pero kamukha ni Alicia Keys yung nasa panaginip ko. Di mo kami mabubudol. Bangag, sabi ni Palangga. Alright? Maging maginawa ang buong sambayanan, hindi na maghihirap ang mga kababayan kung walang kurap na mga opisyal. That's true. Ngayon, mga kababayan, dahil sinasabi ni Bangag dito, ay tama na raw ang pamumulitika. Tignan mo, pag ni Dilima, kinuha ka agad yung mga dilawan ni Tambaloslos na maging taga-usig ni Inday, laban kay Inday Sara. Ano sabi ni Attorney Vix Rodriguez yan bilang isang abogado? So, iba ang 19th Congress sa 20th Congress. So, hindi sila ang maggagawa ng rules. So, tignan natin. And I hope talagang hindi na matuloy itong impeachment trial na ito, pero ready naman si Inday yan. Ako somehow, nai-excite ako para mailabas ni Inday yung video, kung ano man yun, yung pinanghawakan niya. At sana yung mag-present sa kanya na mga defense counsel niya, lawyers niya, talagang magpapakitang gilas. When I say magpapakitang gilas ng kanilang kaalaman, ng kanilang galing. Kasi dapat dyan bigatin yung mga abogadong mag-present kay Inday Sara na kayang bangasin ang mga kabobohan ng sino man ang kakampi ni Bangag. Kasi definitely, ito po ay politika. Pang-politika kay Inday Sara na gusto nilang maalis. Malinaw pa sa sikat ng araw. Ano maaraw? Sige, magsalamin tayo ulit. Pagyabang ko lang to. Diba? Mayabang ako eh. Kala nyo kayo lang ang mayabang. Mayabang din ako. Ilongga to, kaya tikalon. Alright? Ayan. Mayabang natin sa mga bangag. I really like my glasses started. You like it? Okay. So ngayon, mga palangga. So ito ngayon, ha? Ito ngayon ang gusto nilang mangyari na drama-drama para kayo ay maano na naman. Mabudol na naman kayo. So, hindi naman tayo magpapabudol. So, ngayon pa lang, umpisahan na natin ang ating mga ang ating mga campaign jingle. Diba? Ngayon pa lang, katapos na ng eleksyon, ay, ay mag-protesta na tayo. So, sana, meron talaga pang maisuka na ebidensya, mailabas na ebidensya para si George Garcia ay panagutin, i-impeach yung walang hiyang-yan. At nang matapos na yan, dahil yan ay kasabwat ni Lisa Tanas. Sabi ko nga sa inyo, hinahamon siya ni Glenn Chong. Harap-harapan dyan sa Comelec. Harap-harapan. Pero bakit hindi kinakasuhan si Glenn Chong? Takot ang mga bangag kasi merong ebidensyang ikakabog si Glenn Chong. Sabi ni Bonbon, Mafia Philippines. It's true. It's sad. Nagkakampi-kampihan ng mga rebelding NPA. Imagine mo, Duterte youth, bagong henerasyon, sino ba yung mga yan?
di ba? Cardema, Bernadette Herrera, ay nagpapakita ng support kay Pangulong Duterte at kay Inday Sara. So dahil nagpapakita, yan, hinarang nila ang proklamasyon, tinitechnical nila, pero yung mga lumantak ng saba sa bilibid, yung mga sangkot sa pulboronic, di ba? Si De Lima, pati yan si Albuera, yung si Erwin Espinosa, yan, may kaso yan, di ba? Di ba? Maglilingkod na mayor. Diyan, Diyos ko po, only in the Philippines, na ang mga tinalaga, yung mga, hindi naman lahat, ay mga ngagba. At ayaw isuspend ni George Garcia. Ayaw niya i-recount, di ba? Ayaw niya mag-manual recount. Kasi daw, sino daw ang magbibilang? Ang daming pwedeng magbilang. Ayaw nila mag-manual recount kasi takot silang malaman ninyo. Pero mga kababayan, dapat i-push natin itong si Mangga, si Amy Marcos, total nagpapakitang gilas siya na para daw siya sa katotohanan. Sabi ko nga, may time pa siya. 'Di ba? Hanggang June 30, okay? Hanggang June 30 pa ito. And I believe kung siya talaga ay para sa bayan, i-push siya, mag-open siya ng investigation dito sa overvotes, dito sa mga discrepancies na nangyari sa midterm election. Hindi porket siya ay nanalo na questionable ay hindi na niya ipupush itong manual counting na ito. Kasi siya ang unang nagsabi din si Amy Marcos sa kanyang committee on electoral reforms na hybrid election. Pero ngayon, kung magbingi-bingihan si Amy Marcos, ayaw niyang i-push, mayroon pa siyang time. Ay, mayroon pa siyang, ngayon? Kita ngayon, Mayo. Meron pa yung isa't kalahating buwan para i-push niya ang pag-imbestiga dyan kay George Garcia, kasi mga kababayan, kitang-kita ang pangdorobo, kitang-kita ang pangdurugas dito sa atin. Ano naman melody ng song? Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa aming pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon, at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dating laganap, pang-api at dusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka na kay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Very Bayan ko, Minamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi di mapapawi. The breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban.
Haba. Gosh. I really... Nay, ito na yung bayad ko sa isa ano. O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan oh. Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas eh. O. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.